Upang maiwasan ang mga extortion activities ng Communist Terrorist Group, isinagawa ang information drive hinggil sa anti-terrorism law ng 91st IB katuwang si Dingalan Mayor Sherwin Taay sa Maedo Hall sa Dingalan, Aurora. Ayon kay 91st IB Commander Lieutenant Colonel Julito Virecto Jr., kailangan mag-ingat ang mga ito sa ginagawang estratehiya ng CPP-NPA na naghihikayat na sumali sa kanila. Patuloy na isinasagawa daw nila ito sa mga barangay upang maiangat ang kamalayan ng mga barangay officials hinggil sa nasabing batas para wakasan ang insurhensiya sa bansa. Sa nasabing batas ay may kakulang kaso daw kapag napatunayan na sumusuporta ang isang individual sa mga terorista. Bukod sa pagkakakulong, sa pamamagitan daw ng Anti-Money Laundering Council, maaring pigilan ang mga pag-aari, pera, kabuhayan ng isang individual kapag napatunayan na sumusuporta sa teroristang grupo. Hinikayat nito ang mga barangay captains na ikalat ang naturang batas upang mawakasan ang communist armed conflict. Binanggit naman ni Dingalan Mayor Taay na bukod sa mga NPA, marami din ang scammers na hindi din dapat bigyan ng anumang tulong. Kailangan daw ng validasyon sa gumagamit ng cellphone, Facebook Messenger at iba pa. Nagpapakilalang NPA sa pamamagitan ng GCash. Ang iba naman ay kapag nahack ang account ay doon na nag-uumpisa na manloko, kaya dapat mag-ingat sa ganitong modus. Hindi din daw dapat suportahan ang mga NPA na iskalawags at i-report sa mga otoridad kung sakali na makita ang mga ito. Tinalakay din ang iba pa mga issues at concerns hinggil sa Communist Terrorist Group. Nagpahayag naman ng suporta ang Liga ng Barangay sa pamumuno ni Carlos Cajucom upang mawakasan ang insurhensiya at nangakong ibabahagi ang batas hinggil sa anti-terrorism law. Suportado daw nila ang 91st IB at si Mayor Taay upang mapagtagumpayan na mawakasan ang communist armed conflict para sa lahat. Nabatid na ang CPP-NPA ay nakalista bilang terrorist organization sa United States, European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at ng Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, Jason De Asis para sa RTV News Desk.